العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Magandang hapon sa ating lahat at sa mga nakikinig sa online. Bilang pagpapatuloy sa ating pag-aaral na nasimulan natin sa itong araw ng buwan patungkol sa mga buhay ng mga sahaba. Kung kaya't dito tayo magmuni-muni at kuhanan ng aral upang mas lalo nating mapalakas ang ating pananampalataya. So, ngayong araw, siguro pangatlong na to ng mga sahaba. Itong araw. So, ngayon ay ang ibabahagi ko ay yung isang sahaba na kung saan hindi siya, kumbaga, wala siyang, sa panahon ng mga Quraysh, hindi siya kilala ba? Kumbaga, parang napakaliit niyang kumbaga sa isang mamamayan, tawag nito, hindi siya masyadong, hindi siya pamilyar ba o wala siyang katungkulan ba. So siya si Abdullah ibn Mas'ud or kilalang Ibn Mas'ud. Kung marami tayong makikitang mga hadith na siya yung nag-ulat. Ibn Mas'ud. So pangalan niya totoo si Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib. So ang kanyang kunya, tinatawag din siyang si Abu Abdurrahman. So siya ay galing sa Banu Hudayl. Tapos ang kanyang tatay si Mas'ud ibn Ghafil at ang kanyang nanay si Ab bint Abdawud. Parang hirap talaga bigkas ito. Tapos pinanganak siya sa Makkah nung before ng sa kalendar ng Gregorian, di ba? Is 594 CE. So wala pang paano ba 'yan? Wala pang Hijri, siyempre. So 594 pinanganak. Tapos ayon sa salaysay, kasama siya sa mga unang nag-Muslim. So, sa isang salaysay, parang pang-anim o pang-pito siya. Tapos sa ibang salaysay naman, kabilang siya sa mga ika-20 na mga maagang nag-Muslim. So, paano siya? Kaya siya tinagurian siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na parang tawag nito. Ang kanyang katungkulan ay napaka dakila or parang tawag nito kung sa ngayon, kaya itong napili kong kunin na sahaba dahil sa buwan ng Ramadan is ito yung buwan ng Quran, di ba? So si Ibn Mas'ud, kabilang siya sa parang scholar ng Quran. Siya yung itinaas ng Rasulullah SAW yung katungkulan niya patungkol sa kaalaman sa Quran. Kaya sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudul Qur'ana min arba'a." Min ibni Umil Ab, tapos kay wa Muaz bin Jabal, wa Abi bin Ka'ab, wa Ubayya bin Ka'ab. Tapos si Wasalim maula Abi Hudhaifa. So sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunin niyo ang Quran mula sa apat. Unang binanggit niya si Ibn Mas'ud. Kasi minsan tinatawag siya ng Rasulullah na Ibni Ab.
tinatawag siya doon sa ano paano siya ibn Sa panang nanay niya. ng nanay niya, no? So siya yung unang binanggit ng Rasulullah. Pangalawa si Muadh Muadh bin Jabal. Tapos si Ubay ibn Ka'ab, tapos si Salim ibn Maula ibn Hudhaifa. Si Ibn Mas'ud, ang kanyang pangangatawan ay maliit lang. Maliit na tao, tapos parang maitim. Ang kanyang balbas ay parang manipis lang. Tapos, hindi talaga siya kilala sa loob ng Makkah, peninsula kumbaga. Kasi parang iba na yung kanilang tao nito, yung pinagmulan. So paano siya naging Muslim? Sa isang riwaya, sa isang kwento, may tagpong kaganapan na kasi si Ibn Mas'ud bago siya nag-Muslim ay bata pa. Siya ay tagapastol ng mga tupa ni saglit, tingnan ko yung para hindi tayo magkakamali. Saan ba yan? Wala yung pangalan nung may-ari ng tupa. So wag na natin banggitin. Mababasa mo rin yan. Oo. Balikan natin mamaya. Balikan na lang mamaya. Tama na lang mamaya. So, may nagmamayari ng tupa na kilalang angkan ng Quraysh sa Makkah. Siya yung taga-alaga ng kanyang tupa. So one time, napadaan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasama si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapos uhaw na uhaw sila. Tapos nakita nila si Ibn Mas'ud at humingi ng may inom doon sa gatas ng mga kambing, tupa. Tapos hindi inayawan sila ni Ibn Mas'ud. Hindi pa Muslim si Ibn Mas'ud doon. Sabi ni Ibn Mas'ud, ako ay inutusan lamang, kumbaga, na mag-alaga ng tupa. So hindi kita pwedeng pagbigyan dahil ako ay hindi ko pagmamay-ari to. Tapos sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ituro mo sa akin kung saan yung kambing na hindi pa nagkaanak. So tinuro niya yung kambing, tapos hinimas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapos nagkaroon ng gatas. Uminom ang Rasulullah, pati si Abu Bakar at binigyan din siya. So namangha si Ibn Mas'ud. Tinanong niya ang Rasulullah, sabi ni Ibn Mas'ud sa Rasulullah, paano mo yung ginawa? Sabi ng Rasulullah, ito ay biyaya mula sa Allah. Tapos sinabi ni Ibn Mas'ud, turuan mo ako. Tapos yun, nabanggit ng Rasulullah, sabi niya na ikaw yung batang may kaalaman. Kumbaga nakitaan niya ng potential ba? So doon pa lang, nagkaroon namangha na si Ibn Mas'ud sa himala na nangyari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mula noon, doon na siya, after noon, mga ilang doon na siya yumakap sa Islam. Kasi nalaman niya na ang Rasulullah ay ang sugo ng Allah. So, niyakap niya ang Islam sa murang edad. So, kasama din siya sa mga mahihirap na mga Muslim sa panahon na 'yon. Tapos si Uqba ibn Abi Mu'ayt pala. Tama talaga to si Abdurrahman. Sabi mo basa talaga. Si Uqba ibn Abi Mu'ayt yung may-ari ng tupa na inaalagaan ni Ibn Mas'ud. Babae yan, di ba? Lalaki. So, doon sa nabanggit natin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kumbaga yung nakuwang
kaalaman na meron si Ibn Mas'ud at sa paglipas sa patuloy natin pag-aaral, malalaman natin kung paano natin malaman kung bakit nagkaroon ng tawag nito ng mataas na antas si Ibn Mas'ud. Ibig sabihin, hindi pala tinitingnan ang isang tao kung ano man ang meron siya. Kahit pa katulad natin na nasa mababang tawag nito, mababang antas, maaari tayong maging popular sa Islam kung isa sa buhay mo or pag-aralan mo ang katuruan sa Islam. Ito kumbaga, ano lang to bilang aral na makukuha natin, no? Ano mapupulutan nating aral sa simula. Kasi si Ibn Mas'ud, alipin lang siya. Pero sa kalaunan, nagiging tanyag. At inshallah, makukuha natin kung ano yung naiambag niya sa Islam. So, si Ibn Mas'ud ay nagiging malapit masyado sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil siya yung nagiging personal na assistant ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa pamagitan na siya ay tagapagdala ng kanyang siwak, ng kanyang tsinelas ng Rasulullah, siya yung tagadala ng kanyang siwak, kanyang tsinelas, pati yung tubig na kung saan ginagamit ng Rasulullah pangudo. Tapos, yung kanyang higaan sa tuwing sila ay naglalakbay. So, parang katulad din siya ni Anas ibn Malik, na mga bata pa lang, sila yung mga kasakasama ng Rasulullah sa kanyang mga, kumbaga sila yung mga nagdadala ng kanyang mga gamit. Kaya, tinawag din siyang Sahib as-Siwak at Sahib ano ba yun siya? Sahib an-Naim, an-Na'alain. Sahib an-Na'alain. Mahirap basahin ng pagka-English eh. Hindi naka-Arabic eh. Sahib pala, Sahib. Sahib as-Siwak at saka Sahib an-Na'alain. Kumbaga, ibig sabihin, siya yung, paano ba yung tamang translation niya siya? Yung Sahib. Kasama ng? Sahib siya yung parang nagmay-ari ba? Nagmay-ari, no? Oo. Parang Tagahawak. Oo, tagahawak ng siwak. Tsaka yung dalawang kanyang tsinelas. So, bilang din, pinahintulutan ni siyang makapasok sa kwarto ng Rasulullah. So, ibig sabihin, kahit hindi na siya kumakatok. So, ganun kalapit siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya, marami din siyang naiulat na mga hadith. Sa iba pang mga minsan lang yung mga taong, kunyari sa isang pinuno, minsan lang yung mga taong makalapit sa iyo. Di ba? Kahit na nanggagaling ka sa kahit ano pa man ang antas mo, hindi ka basta-basta makalapit sa isang pinuno. Pero si Ibn Mas'ud, kahit na siya ay nanggaling sa mababang antas, pero pinigyan siya ng authorization ng Rasulullah para, kumbaga, kahit hindi na siya kakatok, pwede na siyang pumasok sa kwarto ng Rasulullah. So ganun. Kita mo yung taong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa pinakadakilang tao sa mundo. Samantala si Ibn Mas'ud ay nanggaling na mula sa napakababang antas ng tao ay naging parang halos kalibel na niya sa kahit saan sila pagpunta kasamang Rasulullah, pati sa pagpasok sa bahay ay hindi na niya kailangan kumatok or magpaalam. So ganun yung antas ni Ibn Mas'ud.